Dali! Patay, late na naman tayo. May iwan na tayo. Wala ka pa doon. May alam na dyan na pala na pinapupunta na kami. Hala, asan ang passport ko? Wala ka nawawala. Kaloka, kami nila yatang card. Ay, salamat. Eric, bilis! Hey! Tignan mo kami! Next class, this is your boarding pass. Second elephant register flight. Thank you. Wait na tayo. Ay, salamat. Akala ko iwanan na kami. Buti na lang nakaabot. Hello po. Hello Philippines and hello world! Dito po si Joseph Poco at papunta po kami ng US of A! Dahil 15 hours yata ang biyahe mula Manila to New York, kaya nanonood muna kami ng mga palabas din sa eroplano at ang kalimitan kong pinapanood ay mga Tagalog. Siyempre Tagalog talaga dahil mas maiintindihan ko. Pag mga English naman, mga cartoons ang pinapanood ko. Ang nakakaloka, kahit ilang beses ko na rin napanood, ay ako ay iyak pa rin ang iyak. Inama na. Wala kaming ibang ginagawa kundi manood ng TV at matulog. At salamat naman at nakarating na din kami. Ang sakit din sa puwit ha. At pagdating nga ho namin ay nagdiretso na kami din sa hotel na aming pinag-estayan, tapos natulog. Dahil ang goal ho namin ay marami kaming malibutan. Kaya maaga ang gising namin. Dahil noong last year na nandini kami sa New York, marami kaming hindi napuntahan. Dahil sobrang lamig at ang hirap kumilos. Kaya konti lang ho ang aming napasyalan. Wow! Ang laki naman ng aming sasakyan. Good morning. Ay, hi. Uy, andito kayo. Tito Ernie! Talagang match kayo ng outfit. Artista naman. Yung makeup artist ko kasi. Kaya Ang una ho namin pupuntahan din sa New York ay yung Central Park. Bali sabi nila, napakalaking park daw nito na pwede kang maglakad-lakad. Madami daw ho yung nagpupunta doon at saka maraming nagpipicture. Kaya naman excited na rin ako makapunta doon. Sabi nila, arin daw ang apartment ni John Lennon. Hindi ko alam kung kilala to ng mga Gen Z. Siya ho ay miyembro ng sikat na bandang Beatles noong 1960. Kasama ko nga pala sa aming pagtutour si Tito Oji na siya talagang dahilan bakit ako nandito ngayon. Siyempre kasama ko si Mama Loy, si Tito Ernie at si Erin. Hindi ko alam kung dinig sa park na rin siya inilibing. Noong last year ho, ay wala kaming simbahang napuntahan. Naka-schedule ho noon na bago kami umalis ng New York, ay pupunta muna kami din sa St. Patrick Church. Pero hindi na kami nakapunta dahil baka daw ma-delayed flight kami. Kaya naman, nagpumilit ako kay Tito Oji na pumunta kami sa St. Patrick Church dahil marami nagsasabi na napakaganda daw po ng simbahang iyon. Kahit ho dito sa Pilipinas, basta may isa kaming lugar na pinupuntahan, lalo na't mga probinsya, ay nakikiusap ako na dumaan sa simbahan. Kaya maraming salamat Tito Oji dahil pinagbigyan mo ako na maisama ito sa ating mga papasyalan. At sa loob ng simbahan ay talaga namang napaka-solemn. Kaya naman, solemn na solemn ang pagdarasal ko at pasasalamat kay Jesus. Tunay nga naman ho na napakaganda ng simbahang are. Napakalinis. Kaya yung nakita ko din i-apply ko sa aming simbahan at sa aming kapilya. Alam niyo, napansin ko yung mga tao dito sa New York, sobrang bibilis kumilos. Parang kantang kisap mata. Kanina'y nandyan lang at ba't bigla na lang nawala. Charot! Basta ho kami din ay galala ng gala at talaga namang ninanamnam bawat lugar na aming pinupuntahan. Ngayon naman ho, ay papunta kami sa
Grand Central Station or Terminal. Sabi nila ay napakaganda daw ng station na ito. Ang social-social naman ng terminal na ito. Diba? Titiwan. Mukhang bus station ba? Yun nga medyo malayo sa station na lagi ko pinupuntahan. Meron din yung Grand Central sa Pilipinas sa sulog na nga lang. Malimit po ako sa bus station, sa bus terminal, pero hindi garni ka bongga. Hello sa mga taga DLTV station. Ay, Diyos ko, ay kapopogi ng mga pulis din eh. Kung pwede nga lang nilang putukan ako, ay putukan nyo na ako. Charot! Nakakatuwa ka din eh, dahil pag may binulong ka sa pader na are, maririnig ng kabilang are. Ngayon naman ho, ay papunta kami din sa Manhattan, din sa New York City Summit 1 Vanderbilt. Halos may kita nyo ho din yung buong New York. Sobrang akong nakakatakot dahil may fear of height ako, tapos salamin pa ang iyong tinatapakan. Diyos ko po, parang feeling ko, okay, mahuhulog. Pati ang pader nila ay salamin, kaya kitang-kita mo yung buong New York. Sobrang nakakatakot, pero sobrang ganda. Ngayon naman ay nasa Met kami, or the Metropolitan Museum of Art. Hindi na kami nakapasok sa loob, nagpicturean lang kami sa labas, dahil may birthday pa kami napupuntahan. Kaya nagmamadali kaming umalis agad. Sayang nga lang talagang hindi na namin napasok ang loob dahil ang ganda daw ng loob noon. Maraming mga sinaunang art na talaga naman may inspired kami. Sa mga hindi nakakaalam, fine arts graduate ako, kaya alagad ako ng sini. Wow, yabang! Oh, wala pa kayo sa Maynila ha. Kala nyo nasa Pilipinas kayo. Nasa Little Manila lamang ako din eh. Nasasakupan na rin ng New York. Naku, kadaming Filipino food restaurant din eh. Kaya pag nagpunta kayo din eh, para kayo nasa Pilipinas lang. Wow, ang daming motor. Harley Davidson yan. At nandito na nga ho kami sa birthday na aming pupuntahan din sa Leonard Palacio. Sobrang laki, sobrang ganda ng lugar. Alam mong nakakaluwag-luwag yung may paokasyon. Nandini ho kami sa labas ng aming hotel, din sa parang softball field. Nag-shoot po kami din ng aming showbiz update. Ay, ang bongga ko naman. Pinigyan ako ng aking ninang Rose ng kape. At sabi, napakasarap daw ng kaping are. Ngayon naman ho, ay from New York, lilipad naman kami papuntang California. Sa Corona, California ho kami nag-i-stay. Alam nyo, gandang-ganda ako din sa punong are. Yung kulay violet. Ang sarap tingnan. Oh, ang ganda. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang puno eh. Ngayon naman guys, ay pupunta tayo sa Las Vegas. Hindi para magkasino ha. At hindi rin para manood ng boxing ni Manny Pacquiao sa Las Vegas, Nevada. Minsan ho, din rin ginaganap ang Miss Universe. Ang layo pala na rin. Halos 5 oras ang biyahe. Pero nga ngayon ko nalaman na ari pala ay disyerto. Kaya naman pala sobrang init din sa Las Vegas. Akala ko wala nang iinit pa sa Pilipinas. Pero may nanalo na at talaga namang sobrang init din sa Las Vegas. Ang kaibaan lang ho ng init din ay mahangin. Sa atin naman ang init, maalinsangan. Bali 2 days lamang kami at 1 night din sa Aria Hotel. At ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang mga tanawin ang inyong makikita. Ayan, bongga. Ang daming babae nagsiswimming na naka-two-piece. Ako naman naghahanap ng lalaking naka-trunk. Ay! Sobrang init ho din sa Las Vegas. Feeling ko, makising init na sila ng Dubai. Tapos, alam mo yung hangin niya, mainit. Ay, nako, buti nalaan nalagpasan ko ang init na iyon. Ganon pa rin ho, namamasyal-masyal pa rin kami. Sobrang ganda pala talaga ng gayon. Yung nagtutour ka para ma-relax yung isip mo, ma-recharge ka, at makapagmuni-muni, makapag-isip-isip kung ipagpapatuloy ko pa rin bang mahalin siya. Uy! Bakit may hugot? Aba si Akla, talaga namang feel na feel. Alam nyo kung bakit ako masaya dahil sobrang dami ko nakikitang magagandang view. Tulad ng tapat na are, kaganda ng bulaklak. Pagbalik namin, pinapasok kami din dahil sobrang ganda daw ng tapat na are. Totoo naman nga. At talaga namang nakakakuha ako ng mga idea. Pabalik na ulit kami ng California at talaga namang I left my heart in Las Vegas.
O di ka ang gwapo, sobra. Isa pa sa mga nagustuhan ko dito sa US at talaga naman nag-enjoy ako ay sa tuwing nakikita ko yung mga bahay dito, yung mga subdivision. OMG, ang gaganda ng mga bahay. Ang pinagtataka ko laang, ang daming bahay pero wala naman ako makitang tao naglalakad. Ang isa ko sa nagpasaya at nagpakompleto ng tour namin dito sa US ay nang magpunta kami sa bahay ni Chris Aquino. Napanood niyo naman ho iyon. Sorry ho at hindi ko na naipakita din ang itsura ng bahay ni Chris sa labas at papasok gawa ng baka bawal. Hi guys! This is Sir Romer, CEO ng RCC Staffing Solution. Andin din naman kami ngayon sa parang social na mall. Feeling ko ito ay mga Greenbelt, Rockwell, Ayala Mall. Dito nyo po matatagpuan yung waterfalls na hindi pataas, kundi pababa. Kung merong kalapating mababa ang lipad, ito naman may falls na mababa ang wisi. Ay, mali! Fountain pala, ari! Diyos. Alam nyo, alas 8 na po ng gabi dito sa California. Pero, ayan, sa Pilipinas, ang alas 8 ng gabi ay madilim na. Pero dito, super liwanag. Hi, boss. Ang liwanag pa ng alas 8 ng gabi. Good morning, guys! This is another day dahil pupunta kami ng San Diego! Meron po silang galyon. Ito yata yung parang unang ginamit na ship pag may digmaan. Correct me if I'm wrong. Parang sa Pirates of Caribbean. Basta kung ano man yung sinabi ko dito, huwag niyo masyadong paniniwalaan dahil baka mali-mali yung mga pinagsasabi ko, ha? At papasok na nga po ako dahil ipapasyal daw kami. Iikot daw kami sa buong San Diego. Wow, buong San Diego! Hindi ko alam kung Maritime Museum ay yata ang tawag dito. Basta inuulit ko, wag niyo masyadong paniniwala yung mga pinagsasabi ko dito dahil baka mali-mali ako. Basta ang paniwalaan nyo lamang ay yung maganda ako. Charot! Hindi ko alam kung ilang oras kami umikot din eh. Pero nag-enjoy naman ako at medyo natatanga ako dahil hindi ko alam kung ano itong mga nakikita kong ari. Ay, may nagsasalita pala. Pakinggan nyo na laang kung ano sinasabi na rin. Colorado is simply about 20,000 residents. You can fish off the extension of the ferry pier. There are beaches here. Carry out food, sit down, dine, bicycle rentals, gift shops, art, fine juniors. Off to the right, Coronado Island, Marriott Resort. On this bridge. Coming out off the bridge on the one-way street. Blue Brick Hill. Also behind us, the left EAP system shipyard. Basta sobrang daming ship. Ang ship gay barko. Basta ang alam ko ay ginagamit mga pandigmaan. Hindi ko alam kung ginagamit din pangkalakalan. Wow, pangkalakalan! Ang lalim. Hi, baby! Hello po! Diyos ko po, baka afam talaga ang bagay para sa akin. Dahil nagpalakpakan sila, nakipalakpak na din ako kahit hindi ko naman alam kung ano yung pinapalakpakan nilang iyon. Parang narinig ko, pwede kaya yatang umakyat din eh. Dahil kasama yata sa binayaran mo yung lilibutin mo yung ship na iyon. Kaso may pupuntahan pa kami kaya hindi na kami nakalibot doon sa museum na iyon. At ngayon naman ho ay papunta kami din sa isa sa mga lumang hotel or unang hotel. Sinauna na daw are pero sobrang ganda naman. At pagpunta mo sa likod ng hotel, Garnica Bonggang Beach Resort ang inyong makikita. At ari naman ang lumang elevator nila. Nakakatuwa. Ang cute. Ay, ang ganda. Isa rin ho sa nagpasaya at nagpakompleto ng tour namin din sa US. Ari ho ay unexpected. Dahil taga San Diego nga pala si Fatima Soriano. Naalala nyo pagka si Fatima Soriano,
Siya yung batang kumakanta at nagbabasa kasama ni Father Jerry Orbus sa Sunday Healing Eucharist. Sobrang lapit niya kay Mama Mary kaya humingi din kami ng dasal para sa kanya. Ay grabe, last day na pala namin sa US. Hindi namin namalayan ang araw at ang oras. Ang bilis! Wow! Ay, tama ka! Ay, God! Thank you! Ay grabe, sobrang daming nagbigay ng sapatos sa akin. Talaga namang nakaka-touch. Bago kami magpunta sa LA, nagsimba muna kami din sa St. Matthew's Church. Banal-banalan ang bakla. Habang di pa nagsisimula, inilibot ko muna pati banyo dahil ang ganda ng kanilang simbahan. Malinis. Sa Pilipinas, kalimitan ay lalaki ang mga sakristan. Pero meron ding babae. Pwede pala iyon. Tapos, nahulaan ko agad na si Padre ay Pilipino. In fairness, magaling siya mag-homily. English nga lang, kaya naiyak ako dahil hindi ko masyadong naintindihan. Marami rin hong Pilipino ang nagsisimba dito. At saka maganda dito kapag kumunyon ay talaga may disiplina ang tao, line by line. May word gang line by line. Ibig ko sabihin, hindi ho sila nag-uunahan. Ngayon naman ho ay papunta tayo ng LA. Na talaga namang aliw na aliw pa rin talaga ako sa punong aring. Kulay violet na rin ako ay gandang-ganda. Sa isang kaibigan ho namin kami maglalunch at talaga namang bago kami umalis ay dinasalan pa kami na makauwi kami ng safe. Amen. Ngayon naman ho ay nasa Beverly Hills kami, din sa Los Angeles. At manonood po kami ng concert ni Eric Santos at Estelle din po sa Saban Theater. Kaya naman lalo ako nag-enjoy. Nasa saddest part na po tayo dahil pauwi na kami ng Pilipinas. At the same time, masaya ako dahil may kita ko na ulit ang aking mga loved ones. At talagang yapak ako. Yes, opo, mahilig po talaga akong mag-apak. Ay, ganun pala yung ano. Kapag nandun ka pala yung mga Diyos naka-tray. Naka-tray pala pag pang mayaman. May one. Napansin ko, mas malaki yung TV nila. Kasi kapag doon ka nakaupo sa mga ordinary, yung parang itinutulak na kariton, yung mga tubig mo. Sa pang mayaman, sila, naka-train. Ganun pala. Ayan, dati nandun ako, ngayon nandito ako. Susunod, business class na ako. See you, Philippines! I'm excited to see you all, guys. I miss you so much. Tamang panood muna tayo ng Frozen. Ay, grabe ba? Kahit ilang beses ko na rin napanood, okay, napapaiyak pa din. Pati yung movie ni Alden Richard at saka ni Catherine Bernardo na Hello, Love, Goodbye. Ay, nasa kumbaga okay, pinaiyak na naman eh. Eh, sadya namang nakakaiyak talaga. Hindi lang nakakaiyak, nakaka-inlove pa ha. Pero mas nakaka-inlove yung baby boy mo sinundo ka sa airport.
Bye!